tayo ng Pier 4 para pa-check in itong motor. Ayan na nga pala, kasama ko si Ray, ang kabady ko from Bohol hanggang dito sa Cebu. So ngayong araw guys, ipapacheck in natin yung motor natin via to go sa Pier 4 dito sa may Mandawi City. At ayan na nga, paalis na nga kami. Para nagbabadya pa ng umulan, ipapakita ko nga pala sa inyo kung magkano yung magagastos natin. Tara! Pero ngayon, nakikita niyo pa itong tulay na aming dinaraanan. Ito nga pala yung Old Bridge dito sa Cebu City. Nasa gitna yan, sa kanan yan is yung New Bridge at yung sa kaliwa naman is yung CCLEX. Sayang, di tayo nakapunta sa CCLEX kasi alam mo na, marami kaming ginagawa kasi dito, marami kaming mga priorities na kailangan namin gawin. Sa susunod, maggagala tayo sa CCLEX. At ayan nga pala, ang ganda ng Cebu. Grabe, dyan pa lang sa Old Bridge, maganda na agad yung tanawi mo. Galing Lapu-Lapu, pababa ng Mandawi City. Ay, walang traffic. Pero alam nyo ba, na traffic light na sobrang enjoy? Huh? May portion dito na traffic light na talagang sobrang tagal mo mag-i-intay. Isa sa mga traffic light na trademark sa akin dito sa Cebu. So ngayon papunta kami ng port para i-check itong motor sa tubo. Kasama ko si Rain. So nasuna ko si Rain. So yun, papunta kami ng Pier 4. Let's go. Umaambon pa ngayon. Ang init-init, umaambon. Oh my God. Ayun na nga, umuulan na nga. Umuulan! Kita naman sa visor ka, di ba? Sobrang aliw talaga ako dito, lalo nung pinakain kami ni Boss Trunk sa Pungko-Pungko. So ang dami namin kumain, pero yung total bill namin, siguro meron kami 10. Ang dami namin in order. Tapos yung total bill namin nasa around 3,000 less lang. O diba, sobrang tipid. Nakakatuwa talaga. Sheesh! Tanda-tanda ko to way back last year, 2023. To be exact, January. So andito kami na Daniela, din nagpa-check-in ng motor, papadala nga sa Manila. So tandaan ko, yung Tugong office is nasa kabilang walking distance lang. May sticker ka, sir. Big shoutout kay sir. Titignan ko sir kung may sticker tayo. Sana meron pa. Sticker, yan. Mr. Ambush, tatanggal yan sir ha. Ito, tatanggal yan. Okay, Mr. Ambush. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Ano to? So nagpi-fill up na ako ng form from To Go. So ayan na siya. So nag-fill up na ako. So yung value ng motor hindi ko pwede ipakita. Turn yan. Pumirma ako ng waiver for ayan. So isa sa mga requirements talaga is ORCR number 1 if ever na hindi sa'yo yung motor. So it's second hand mo siya nabili. So you need to provide deed of sale na naka-stamp na. Closed deed of sale, not open doors. Closed deed of sale. And then if ever na binaro mo yung motor, especially sa part ko, yan. So kailangan mo na authorization letter from the owner syempre. Yan. So need ka naman mag-photocopy ng ORCR at the same time.
So yun guys, yung total na binayaran ko ngayon sa Tugo, Cebu to Manila, via Tugo Maligaya, so big bike yung pinadala natin is 6,136 yung total na binayaran ko. Ayan, yun yung presyo ng big bike. Tapos sa part ko naman, binayaran ko naman is nare-receive from Tugo. Hindi, 2,415 pala. 2,415.62. Sana nabigyan ko kayo ng konting ideas, info sa mga hindi pa nakakaalam kung magkano yung babayaran nila. So sa small CC, alam ko medyo mababa yung price ng Tugo. So sa mga big bike kasi, may mga declaration pa yan kung magkano yung motor mo. Ayun ako, habol ko lang ito. Akala ko 8,500 yung babayaran ko. So meron pa ako binayaran na Arastre worth 324 pesos. Tapos may bayad pa yung CPA, Cebu Authority or something. So I need to pay 75 pesos para sa kanila. So gawin na 9,000 overall magagastos nyo sa ano. Okay, overall 9,000 yung kailangan nyo bayaran. So medyo para sa may pera magaang siya, pero sa mga low budget medyo makate. Especially big bike yung dala natin dito. I-share ko lang. See you Manila.